Dear Feb-ibig, bakit tila nawala ang iyong tulak-kabig? Sa panahong halos lahat ay smartphone ang hawak, instead na tumalino, ba't desisyon, lalo sa pag-ibig, ang daming palpak? Oo, kaya nating kumonekta sa kahit saang sulok ng mundo, pero napakailap namang mahanap ang relasyong totoo. Nasa na ang pagmamahalang dalisay? Di ba dapat hindi alam ng publiko ang pribado nating away? Sa isang klik ng daliri, kaya nating mag-abot ng pagbati habang naninirang puri sa mga hindi kabati. Konting kibot, ang dali nating matrigger. Sa komentong di gusto ay asal tiger. Kaya tuloy ang hirap ng magtiwala. Kaibigan mo ngayon, bashers na mamaya. Paanong sa pag-ibig ay susugal? Talo na agad, ubos pa ang dangal. Kaya marami nagtitiis malunod sa depresyon kahit nag-iisa, kaysa mapalibutan ng mga nilalang na tila walang kaluluwa. Hi Feb-ibig, sa iyo'y wala na ata akong pananalig. Para sa akin ang konsepto mo'y sobrang toxic. Ilang biktima mo na ba ang inatake ng panic? Ang morbid ng aking pananaw tungkol sa'yo, no? Pasensya na, naranasan ko kasing mabigo ng todo. Umasa sa wala habang nagtatanga-tangahan, maling tao naman pala ang aking ipinaglalaban. Ang sakit sa tuwing hindi ko kinakaya ang lungkot. Sa totoo lang, mas madaling bitbitin ang galit at puot. Maghasik ng lagim dahil manhid na ang aking pakiramdam. Gustong makaganti kahit buhay ko'y maparang. Mabuti na lang talaga, nabasa ko ang librong Sino ang Dakila, Sino ang Tunay na Baliw na isinulat ni Lola Cuentosera. Dito, nakilala ko ang bahagi ng aking utak na adik sa pag-ibig at saya. Napaalalahanan din ako na mababaw ang pananaw ko tungkol sa pag-ibig. Sakop pala nito ang pagpapatawad sa mga taong nagbigay sa akin ng pasakit. Gaya ng ginawa ni Jesus nang napako siya sa krus, kasalanan natin kanyang tinubos. Kaya naman tunay at wagas na pag-ibig ay sa Diyos lang matatagpuan. Buwan man ang Feb-ibig hanggang sa walang hanggan. Dear Feb-ibig, dapat kabig ng dibdib ang bawat tulak ng bibig. Ipakalat natin ang kapayapaan at pagmamahalan sa buong daigdig. Sa panahong smartphones ang nagpapaikot ng mundo, let's be smarter and kinder sa pagkakalat ng mga mensaheng positibo.